Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta na kayo? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marge. Loyal listener mo ako since 2022 at maraming stories na akong napakinggan sa inyong YouTube channel. At masasabi kong nakakatakot yung mga napakinggan ko. Tulad ng mga kwentong Black Magic, Secret Society, Marikat, Labubu, CCTV, Pulang Dragon, at yung pinaka-latest na napakinggan ko ay yung Tarahoro. Dahil sa mga kwentong napapakinggan ko ay nagpasya na rin po akong i-share sa inyo ang aking kwento na sa tingin ko ay magbibigay ng kaba at palaisipan sa inyo. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento noong na-assign ako sa branch ng company namin somewhere in the Bicol region. For context, this event happened way back 2011. It was March kaya marami kaming binuksan na summer jobs sa lahat ng mga sites namin. Since maraming mga newly hires ay kinailangan ng mga temporary trainers and managers. Yung mga malalaking branches dito sa Luzon ay nagpadala ng mga support team sa mga smaller sites sa ibang bahagi ng Luzon at Mindanao. 6 kaming lahat na pinadala sa Bicol. 4 na lalaki at 2 kaming babae ni Camilla. Kaya lang ay week before kami umalis ay na-confine si Camilla dahil sa sakit kaya naman pinalitan siya ni Ate Lea. Marami ang may ayaw kay Ate Lea dahil may pagka-weird siya. Like kapag tinanong mo, minsan ay napakalayo ng sagot niya. Sa akin ay wala namang kaso yon. Lalo na at magkasundo naman kami dahil same kami ng taste sa music. Nagstay kami sa staff house para libre ang lodging. Pero after 2 days ay nagpasya kami ni Ate Lea na mag-board na lamang sa labas. Halos lalaki kasi yung mga nasa staff house. Tapos ay burara pa yung iba. May kalayuan ng kaunti yung boarding house mula sa company pero pwede pa rin siyang lakarin. 2 palapag yung bahay, yung sa ibaba ay ino-occupy ng matandang mag-asawa na may-ari ng bahay. Tapos yung second floor ay para sa mga boarders. Pag-akyat mo sa second floor ay may isang kwarto sa right na katabi ng hagdanan. May maluwang na sala sa gitna tapos ay may 2 kwarto sa left. Sa amin, yung kwarto sa right. Yung sa katapat naman namin na room, mag-jowa raw na nagwo-work din sa company namin ang umuukupa. Tapos yung katabi naman nila ay magkapatid na nagtatrabaho sa isang restaurant sa bayan. May maliit na kitchen at dining area sa tabi ng kwarto noong magkapatid. Balik katapat ito ng sala. Shared areas sila para sa aming lahat. Sa likod ng sala ay may mga bintana. Tapos ay may pintuan ding palabas sa balcony na kung saan ay matatanaw mo yung backyard ng bahay. May mga kulungan ng manok doon at gulayan sa may gilid. Sa may dulo ng bakuran ay may mga kambing naman. 2 weeks after naming lumipat sa boarding house, umuwi yung anak na dalaga ng mag-asawa. Nangungupahan ito malapit sa college na pinapasukan para hindi na ma-hassle sa pagbiyahe araw-araw dahil medyo may kalayuan din ito mula sa bahay nila.
Noong una, akala namin ay apo siya ni Tay Franco at Nay Petunia. Buti na lamang at agad siyang pinakilala sa amin. Emma ang pangalan niya, pitit, medyo chinita at super cute. Hindi pala kaagad nagkaanak ang mag-asawa kaya medyo may edad na sila. Ngayong dalaga na ang kanilang anak. Nagluto si Nay Petunia ng gabing yon para i-celebrate ang pag-uwi ni Emma kaya nakalibre kami ng hapunan ni Ate Lea at yung magkapatid na boarders. Papadudot habang kumakain kami ay nagkwento si Nay Petunia about kay Emma. Yung course niya, mga academic achievements, lahat-lahat. Tahimik lamang si Emma at tumatango paminsan-minsan. Sa isip ko ay napakahinhin niyang bata at matalino. As we eat, napansin ko na malakas palang kumain si Emma. Patapos na kaming kumain at akala ko ay tapos na rin siya pero sumandok pa siya ulit ng kanin na parang magsisimula pa lamang. It's not a big deal naman since niluto yon ang parents niya para sa kanya. Natuwa lang ako kasi hindi mo akalain na sa liit niyang yon ay big eater siya. Isa pang napansin ko habang kumakain kami, papadudot, ay yung paraan ng pagkain niya. Puno pa yung bibig niya pero subo pa rin siya ng subo to the point na umaapaw na yung pagkain sa bibig niya. Natatawa nga si Tay Franco noon at sinabihan si Emma na magdahan-dahan lamang dahil wala naman siyang kaagaw. Sumulyap lang si Emma sa tatay niya at ngumiti tapos ay nagpatuloy na ulit siya sa pagkain. Siguro ay dahil galing sa biyahe yung bata kaya natural lamang na magutom talaga siya. Isa pa ay alam ko rin kung paano ang buhay dorm. Todo tipid kayo sa halos lahat ng bagay. Kaya kapag umuwi ako sa amin noon ay nagpapakasawa rin ako sa pagkain. Samantala ng gabing yon ay nag-movie marathon kami ni Ate Lea sa portable DVD player na dala niya since day off na namin kinabukasan. Nakadalawa o 3 movie na kami noon when we decided na mag-break muna. Habang nasa CR si Ate Lea, inutusan niya ako na magpakulo ng tubig para sa mga cup noodles namin. Lumabas ako at nagpunta sa kusina. Hindi ko na sinindi yung ilaw dahil maliwanag naman. Iniwan ko kasing bukas yung pinto ng room namin kaya umabot hanggang sa kusina yung liwanag na galing sa loob. Biglang may naapakan akong bagay sa may ibaba ng dining table. Pagtingin ko, may paa. Nagulat ako at napasandal sa lababo. Pagtingin ko ulit, paa pala yon ni Emma. Nakasalampak siya sa sahig habang kumakain. Yun kasing ibang ulam na natira ng hapunan na inakyat ni Nay Petunia para sana doon na sa magjowa na wala pa sa bahay nung kumain kami. Kaya lang pagdating nila ay kumain na pala sila sa labas kaya tinakpan ko na lamang yung ulam sa mesa. At yun yung kinakain ni Emma at the time. Uy Emma, nasaktan ka ba? Bakit ka ba nasa lapag? Tanong ko sa kanya. Hindi naman siya kumibo kaya tinanong ko ulit siya. Umiling lamang siya habang tuloy pa rin sa pagkain. Hindi, parang lamon na pala yung ginagawa ni Emma noon. Kinakamay lang niya ang ulam at walang patid ang paglapa niya doon sa nilitsyong manok kahit natapo na yung iba sa sahig. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero matindi yung naramdaman kong takot. Kahit alam kong si Emma lang naman ang kaharap ko. Hindi ko na tinuloy yung pagpapakulo ng tubig at naglakad ako ng mabilis pabalik sa room namin. Nung isinarado ko na yung pinto ay nakita ko si Emma na nakatayo na at nakatingin sa akin. Ikinuwento ko kay Ate Lea yung encounter ko with Emma. Sabi niya baka may special needs lang daw si Emma kaya ganun siya kung kumilos. Hindi na namin tinuloy yung panonood at nagpa siya ng matulog na lamang. Sa buong gabing yon, papadudot ay parang nagre-replay sa isipan ko ang itsura ni Emma. Habang kumakain siya sa lapag,
kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Kinaumagahan, chinek ko yung pwesto ni Emma. Kung may naiwang nakakalat na pagkain doon pero malinis yung buong kusina. Bumaba na ako para bumili ng tinapay sa may bakery sa lipat daan. Nadaanan ko si Emma na nagsasampay sa may side ng bahay nila. Nang makita niya ako, ngumiti siya at nag-good morning sa akin. Nag-wave naman ako sa kanya at nagmamadaling lumabas ng gate. Ang weird lang, super cute talaga ni Emma kung titignan mo. At ibang iba doon sa itsura niya kagabi habang kumakain. Na parang different person sila. Kinatuko yung ulo ko. Ako yata yung weird dahil kung ano-ano ang nakikita at naiisip ko. Nung bandang hapon ay nakatambay kami ni Ate Lea sa may gate ng bahay. Dapat sana'y sasama kami doon sa mga workmates naming boys para mamasyal, kaya lang ay hindi nila kami dinaanan. Niyaya na lamang kami ng magkapatid na boarders na sina Yemalyn at Jessa na bumili ng barbecue sa may liwasan. Sobrang daming bumibili at kailangan pang pumila para makapag-ihaw. So bumili na lamang kami ng barbecue at kami na lamang ang mag-iihaw. Sa may likod bahay kami pumwesto at habang nagpapabaga ng uling sina Ate Jessa at Ate Lea, bumili kaming dalawa ni Yemalyn ng soft drinks. Pagbalik namin ay andun na rin si Emma at pinaglalaruan yung mga karne. Uy, hindi pa luto yan. Saway ni Jessa sa kanya nang mapansin na parang kakagatin na niya yung karne. Tumatawang binaba naman ni Emma yung hawak niya, saka siya umupo. Nabisi kami sa kwentuhan at pag-iihaw kaya nagulat kami ng sigawan ni Yemalyn si Emma. Napatingin kaming lahat kay Emma at nagulat din dahil eksaktong naisubo na niya ang buong karne at mabilis na hinugot mula sa bibig yung stick. Mabilis na lumapit sina Yemalyn at Ate Lea sa kanya para ipaluwa yung barbecue dahil hindi pa yun luto. Kasi biglang tumakbo papasok si Emma. Naiwan kami doon na weirded out sa nangyari. Gusto ni Jessa na isumbong si Emma sa parents niya pero sabi ni Yemalyn ay huwag na lang dahil baka pinaprank lamang kami ng bata. Nagkatingin na naman kami ni Ate Lea at pinakwento niya yung na-encounter ko noong nagdaang gabi. Nag-agree si Yemalyn kay Ate Lea na baka may pagka-special nga si Emma. Pero napagkasunduan rin namin na if ever sumakit yung tiyan ni Emma or what ay sasabihin na namin sa mag-asawang lahat dahil baka kami pa ang sisihin. Sa kabutihang palad ay wala namang nangyari na kung ano kaya lumipas yung mga araw at hindi na namin gaanong naisip yung mga nangyari. Samantala, every dinner ay niyayaya kami ng mag-asawa na sumabay ng kumain sa kanila. 8 to 5 p.m. kasi ang work namin ni Ate Lea at nilalakad lang namin pauwi para makadaan sa may talipapa kung saan kami bumibili ng mga lutong ulam. Pagdating namin sa bahay halos dinner time na kaya nakikisalo na kami sa kanila. Sina Yemalyn at Jessa ay panggabi ang work kaya hindi na namin nakakasabay. Yung magjowa naman ay parang may sariling mundo at hindi masyadong nakikisalamuha sa amin. Minsan habang naglalakad kami pauwi, nagsabi ako kay Ate Lea na ayaw ko nang sumabay kumain kina Emma. Nababother kasi ako palagi the way na kumain si Emma saka yung mga encounters namin with her ay sumasariwa pa sa isipan ko. Naintindihan naman ni Ate Lea at maging siya ay nababother na rin pala. Nag-ikot-ikot muna kami sa may talipapa para tumagal ng kaunti. Pero pag uwi namin ay eksaktong kakain pa lamang yung mag-anak. Dadaanan kasi namin yung dining area nila kung paakyat sa second floor. Kaya hindi pwedeng hindi nila kami makita. Buti na lamang at nilagay ko yung pagkain namin sa backpack. Kaya nakapagdahilan kami ni Ate Lea na kumain na sa office.
Parang nakaka-guilty na magsinungaling sa mag-asawa dahil alam naming out of goodwill yung ginagawa nila. Kaso hindi naman din namin masabi ang totoong reason dahil baka ma-offend sila. So sa mga sumunod na araw, gumagawa na lamang kami palagi ng mga alibay ni Ate Lea para makaiwas. Isang gabi naman, kausap ko si Mami sa phone ng mga sandaling yon. Medyo choppy yung line dahil mahina ang signal sa boarding house. Pumunta ako sa may sala pero ganun pa rin. Kaya napilitan akong lumabas sa may balcony. Habang kausap ko si Mami, feeling ko ay may nakatingin sa akin kaya lumingon-lingon ako pero wala naman akong makita. Nabanggit ko yon kay Mami, Papa Dudut, at sinabihan niya ako na pumasok na sa room. Pagdating ko sa may sala ay nakita ko si Emma na nakatayo sa may bungad ng hagdan at nakatingin sa akin. Siya siguro yung nararamdaman kong nakatingin nang kausap ko si Mami. Sa pwesto kasi niya ay nakikita niya ako sa bintana pero mula sa pwesto ko ay hindi ko siya nakikita. Tinanong ko si Emma kung may kailangan ba siya pero bigla niya akong tinalikuran at bumaba ng hagdan. For some reasons I felt worried dahil baka nasungitan si Emma sa tanong ko kaya sumunod ako sa kanya pababa. Nilingon niya ako at noong nakitang pababa rin ako ay tinakbo niya yung natitirang steps at tinalon yung gate sa may paanan. Yung hagdanan kasi nila ay may safety gate sa ibaba para hindi makaakyat sa second floor yung dalawa nilang aso. Papadudot ng laki ang mga mata ko kasi halos abot hanggang sa bewang yung taas ng gate at sa pwesto ni Emma sa bandang ibaba na ng hagdan. Hindi ko maisip kung paano niya nagawang lundagin yung ganong kataas. Kumbaga sa larong Chinese garter ay hindi ba kapag hanggang sa bukong-bukong or tuhod pa lamang yung goma ay effortless pa sa atin. Nalundagin ito kahit na nasa harapan natin mismo. Pero kung bandang bewang na, need pa nating lumayo para makabuelo ng husto bago lumundag. Itong safety gate ng hagdan nila, effortless din na nilundag ni Emma at nilaylayan ang suot niyang pantulog ay hindi sumagi kahit kaunti. Dali-dali akong bumalik sa kwarto at naglock ng pintuan. Nagtalukbong ako ng kumot at dinig na dinig ko yung malakas na kabog ng dibdib ko. Kinaumagahan ay nagkasalubong kami ni Emma. And as usual, na good morning ulit siya sa akin. I tried to gauge the situation by asking kung okay lang ba siya. And the like, Papa Dudut. Parang nagtaka pa siya dahil sa mga tanong ko pero sumagot naman ang okay lang daw siya. The whole day ay pinakikiramdaman ko si Emma but it seemed like hindi naman siya ilang sa akin or what. Yung kilos niya ay parang walang anumang nangyari kagabi. Ang weird lang. Nung hindi na ako nakatiis ay ikinuwento ko yon kay Ate Lea. Tumango-tango lamang siya at nagkwento rin sa akin. Siya rin pala ay may weird experience with Emma. Galing daw sa tindahan noon si Ate Lea at nadaanan niya si Emma na nakaupo sa sala at nanonood ng TV. Binati raw niya ito pero hindi kumibo si Emma. Doon niya napansin na hindi naman pala sa TV nakatingin si Emma, kundi doon sa mga aso nila na naglalaro sa tabi ng daanan. Ang kinagulat daw ni Ate Lea ay tumutulo yung laway ni Emma habang titig na titig doon sa mga aso. Si Emma sabay punas ng laway niya. Dumating ang summer, halos nahati yung bilang na mga nagsa-summer job namin dahil may mga hindi nakapasa sa training at meron ding basta na lamang hindi pumasok. At kahit na anong contact ang gawin namin ay hindi na sila nagre-report back sa office. So nag-decide ang management na pauwiin na yung iba sa mga temporary support team. Tatlo yung mga pinabalik na, including Ate Lea. Nag-request ako na umuwi na rin dahil ayaw kong maiwan
pero hindi ito na-approve dahil ongoing pa yung audit sa team na hinahawakan ko. Pero isang beses, nagkaroon kami ng system failure sa office kaya na-delay yung mga tinatrabaho naming accounts. Nung naayos na ang system ay binigyan nila kami ng mandatory overtime para magawa yung mga kailangang tapusin. Lampas 9 PM na noong natapos ako pero yung iba ay hindi pa. Tumawag ako kay Nay Petunia para ipaalam ang sitwasyon at sinabihan niya ako na maglalagay na lamang siya ng duplicate key doon sa may bintana. Kunin ko na lang daw para makapasok ako. Dati naman kasi ay hindi kami kinagabi ng uwi ni Ate Lea kaya wala kaming duplicate key para sa main door. Bandang 11 PM na siguro nang nakauwi ako sa boarding house dahil kumain pa kami. Buti na lang at hinatid ako ng isang supervisor namin kasi wala na akong masakyan at halos wala na ring tao sa labas maliban sa mangilang-ilang mga motor at sasakyang dumaraan. Pagpasok ko sa gate ay umalis na yung supervisor namin at tinungo ko yung bintana kung saan ay nilagay ni Nay Petunia ang susi. Ilang hakbang na lamang ang layo ko mula sa bintana nang bigla akong matisod. Akala ko ay basura lang kaya hindi ko na pinansin. Pero paghakbang ko, meron ulit akong naapakan na something squishy. Medyo madilim kasi yung part na yon. Kaya naman hindi ko na maaninag masyado. Sinipa ko ng bahagya yung bagay na yon para hindi humarang sa dinaraanan namin nang biglang may matalim na sumagi sa paa ko. Tinignan ko ulit yon at doon ko namukhaan na aso pala ito. Nilingon ko yung una kong natisod. At yes, aso rin po yun. Yung dalawang aso ni na Emma, patay na yung dalawang aso ni na Emma. Biglang nag-surge yung kilabot paakyat sa ulo ko at doon na ako nagpanik papadudot. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay diretso ko sa kwarto na mag-asawa at nanggigising. Pati sila ay nagulat sa nakita. Yung part mula sa leeg ng mga aso at yung buong abdomen nila including yung ibang mga organs ay missing. Parang lahat ng soft parts ng mga dogs ay kinuha na. Bali ang natira lang ay yung mga spinal column saka yung half part na mga ribs nila. At yung mga ulo at paa. Imagine a stuffed toy dog na inalis ang lahat ng mga lamang bulak. Hindi kami sure kung mas malaking aso ba ang gumawa noon pero kung oo, nakakapagtaka raw. Dahil hindi pwedeng walang makarinig kasi base sa sinapit na mga aso. Siguradong iiyak ang mga yon at aalulong. Wala ring ganong dugo doon sa spot kung saan ko sila nakita. Maliban doon sa dugo na tumulo mula sa mga carcass nila. Tinanong ko sila kung hindi ba gigisingin si Emma. Pero sabi ni Nay Petunia ay baka mag-iiyak lamang daw ito at makabulabog sa mga kapitbahay. Pinakyat na ako ng mag-asawa at sila na raw ang maglilinis. Nung makapasok na ako sa room ay na-feel ko na nangangatog pa rin yung mga tuhod ko papadudot. I mean, why would anyone kill the dogs that way, hindi ba? Tapos ay iiwan doon sa labas ng bahay. It's just creepy and crazy. Nag-text ako kay Mommy pero hindi siya nag-reply. Si Ate Lea tinext ko rin, buti na lang at gising pa siya. Hindi ko na maalala kung ano lahat yung mga exchanges namin. Pero ang hindi ko makakalimutan ay noong sabihin niya na siguro ay may aswang sa mga tao dyan. Kinabahan naman ako at tinanong kung paano niya nasabi yon. Tapos ay nag-reply lamang siya ng hahaha. Nakatulugan ko na yung pagte-text namin at nagising na lamang ako kinabukasan noong may kumakatok sa room ko. Pag open ko ng door, si Emma pala. Tinanong niya kung hindi ko raw ba nakita yung mga aso niya. Tulog pa yung diwa ko noon pero biglang nagising nang maalala ko ang itsura ng mga aso.
Sinabi ko kay Emma na hindi ko alam at itanong na lamang niya sa nanay niya. Naisip ko na baka hindi ipinagtapat ni Nanay Petunia kay Emma kung ano ang nangyari sa mga aso, kaya hinahanap niya ang mga ito. Nung buwaba na si Emma ay sumunod ako sa kanya at narinig ko si Tay Franco na nagsabing, "Emma, gising ka na pala. Hinahanap ka ng nanay mo." Napatigil ako sa pagbaba dahil napaisip ako kung sa akin ba unang dumiretso si Emma para hanapin yung mga aso. Buong weekends halos sa kwarto lamang ako. Lalabas lamang ako kapag magpapakulo ng tubig. Pinagtiyagaan ko yung mga stock namin ng noodles ni Ate Lea na iniwan niya lahat sa akin nung umuwi siya. Ayaw kong buwaba dahil natatakot ako kay Emma. Feeling ko kasi may kinalaman siya sa pagkamatay ng mga aso. Kung bakit niya nagawa yon sa mga sarili niyang alaga ay yon ang hindi ko lubos maisipan ng dahilan. Tinext ko rin sina Mike para ipakiusap ako na bumalik na lamang sa staff house. Nagdahilan ako na wala akong masakyan pa uwi kapag nag-overtime ulit kami. Gabi ng linggo habang nag-iimpake ako ng mga damit na dadalhin sa staff house, may narinig akong mahihinang katok. Akala ko ay sa ibang mga kwarto ito. Pero nang naulit ang mga katok ay na-confirm ko na sa mismong pintuan ko ito nanggagaling. Hindi ko binuksan ang pinto at nakiramdam lang. Kung may kailangan talaga sa akin yung kumakatok, hinintay ko na tawagin niya ang pangalan ko bago ko siya pagbuksan. Nang hindi na ito naulit ay just shrug it off at tinuloy na yung ginagawa ko. Kinabukasan ay nagulat kaming lahat nang malamang patay na rin yung 3 kambing ni Tay Franco. At mas nakakagulat dahil same yung pagkamatay nila doon sa mga aso. Dahil maliwanag ang paligid ay kitang-kita namin ang itsura nila. Nakadilat yung mata ng mga kambing at bahagyang nakanganga yung mga bibig nila. Yun ang naging deciding factor para umalis na talaga ako sa boarding house. Tinawagan ko si Mike kung pwede na ba akong lumipat that day. Kaso within 2 or 3 days pa raw dahil may inaayos panalik doon sa isang room. No choice naman ako kaya nilakasan ko na lamang ang loob ko na manatili pa roon ng 1 o 2 gabi. Sabi rin ni Mommy unless makita ko mismo kung sino ang gumagawa ng ganon sa mga animals, wag daw akong mag-conclude kaagad. Pero malakas talaga ang kutob ko na si Emma ang may kagagawa noon. Ginagatungan palalo ni Ate Lea ang kutob ko by telling weird stories tungkol sa mga cannibals, aswang, engkanto at iba pa. Para hindi na lalong madagdagan yung takot ko ay hindi ko na tinext si Ate Lea at madalang na rin akong magre-reply sa kanya. Nagdadasal na lamang ako palagi for protection at sana ay makabalik na ako kaagad sa staff house. Dumaan ako sa staff house bago umuwi para makausap yung personnel in charge. It was Monday then at sinabihan ako na sa Wednesday pa talaga ang soonest date na pwede akong makalipat. Pag uwi ko sa boarding house naglaba ako at past dinner time ay nakatapos. Magpapahinga lang sana ako pero hindi ko namamalayan na nakatulog na pala ako ng tuluyan. Bigla akong nagising dahil sa ulan. Napabangon ako bigla at dali-daling bumaba dahil naalala ko yung mga nakasampay kong jeans at towel sa labas. Mabuti na lamang at hindi naabutan ng ulan yung pwesto nila sa may silong sa likod bahay. Pero kinuha ko rin yung mga nakasampay at nagpasyang sa balcony ko na lamang sila isasabit. Nang pabalik na ako sa loob ay biglang nag-ingay yung mga manok kaya napalingon ako. Medyo madilim yung part kung nasaan ang mga kulungan nila. Kaya hindi ko malaman kung ano ang naging sanhi ng pagkakagulo ng mga manok. Naisipan ko na baka nababasa sila ng ulan kaya pinuntahan ko yung kwarto ni Tay Franco at kumatok. Pero walang sumasagot. Doon ako napatingin sa wall clock at nakitang lampas midnight na pala.
kaya mahimbing na siguro ang tulog ng mag-asawa. Umakyat na ako't lumabas sa balcony para isampay sa grills ng bintana yung mga dala ko. May bubong ang balcony at hindi pumapasok ang ulan doon. Nagulat ako nang may kumalampag na naman sa dako ng mga kulungan ng manok. Maingay yung ulan pero maririnig mo pa rin yung mga tunog na gawa ng yero ng kulungan na parang may bumubundol doon. At kumakalantog din ang mga lalagyan nila ng pagkain. Biglang pumasok sa isipan ko na baka si Emma yon, but then dahil sa ulan ay doubted na lalabas siya ng bahay, kaya pangalawang naisipan ko ay baka may magnanakaw. Dali-dali kong kinuha yung mga sinampay ko at bumalik sa loob. Buwaba din ako ulit para i-check kung naisarado ko ba ng maayos yung back door. Tiningnan ko rin pati yung mga locks ng mga bintana at doon ko napansin na may taong papalapit sa kinakaroonan ko. Nang matapat siya doon sa part ng silong na may ilaw ay doon ko namukhaan kung sino ang taong yon. Tama nga ang una kong hinala. Si Emma. May bit-bit na mga manok sa magkabilang kamay. Akala ko ay hindi na ako magugulat if ever man na mapatunayan kung si Emma nga ang nasa likod ng nangyayari sa bahay na yon. Pero kapag pala nasaksihan mo mismo ng harapan, andun pa rin yung halo-halong gula, takot at pagtataka. Gusto kong tumakbo palayo o kaya ay sumigaw pero na-freeze ako sa kinakatayuan ko. Nanatili akong nakasilip sa bintana at pinapanood si Emma. Sumalampak siya sa lapag ng silong ng bahay. Tumalikod siya sa pwesto ko at humarap sa dako ng kulungan. Kaya konting part lang ng face niya ang naaninag ko. Nang simulan ng lapain ni Emma yung mga manok ay doon ako natauhan. Kinatok ko ng kinatok yung kwarto ng mag-asawa hanggang pagbuksan ako ni Nay Petunia. "O bakit ka umiiyak?" tanong niya sa akin. Hindi ko na malaya na umiiyak pala ako kaya hindi ako kaagad nakapagsalita. Nagising din si Tay Franco at lumapit sa amin dahil narinig siguro yung tanong ni Nay Petunia. "Si Emma po." Yun lang ang nasabi ko habang tinuturo yung backdoor. Mabilis na lumabas ng kwarto nila si Tay Franco at sumilip sa bintana para tingnan ang tinuturo ko. May sinabi siya kay Nay Petunia pero hindi ko maintindihan dahil Bicolano na salita ang gamit nila. Sinabihan ako ni Nay Petunia na umakyat na sa kwarto at magpahinga na. Umakyat naman ako pero andun lang ako sa taas ng hagdanan at nakikiramdam sa mga nangyayari. Narinig kong pinapasok na ni Nay Petunia si Emma sa loob ng bahay at malumanay na kinausap. Tapos parang umiiyak si Emma while saying something like, "Kumakalam pa rin ang sikmura ko, ma. Gusto ko pang kumain." Marami pang sinabi si Emma pero hindi ko maintindihan yung ibang mga sinabi niya. Samantala kinabukasan pagdating ko sa bahay galing sa trabaho, nadatnang ko sa may sala sina Jessa at Nanay Petunia. Umupo ako sa tabi ni Jessa at tinanong ako ni Nay Petunia tungkol sa mga kakaibang kilos ni Emma. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat at tumango-tango naman siya. Maging sila pala ni Tay Franco ay parang hindi na maganda ang kutob sa kalagayan ni Emma. Biglang sumigaw naman si Emma mula sa loob ng kwarto. Nang pumasok kami andon si Tay Franco kasama yung isa pang matandang lalaki na isa raw manggagamot. May hawak yung matanda na kulay red na tela. Makapal siya na parang merong something sa loob at yung tela ang pinambalot doon. Kapag nilagay ng matanda yung tela sa palad ni Emma ay sumisigaw siya na parang nasasaktan. Pinuntahan ni Nay Petunia si Emma at niyakap ito. Hindi ko naintindihan yung pag-uusap nila kaya andun lamang ako sa tabi ni Jessa at nakikinig. Lumapit yung albularyo kay Emma at tinaas na bagya ang damit niya. May tinuro itong part na namumula-mula at ma-violet-violet na nakapaikot sa pusod ni Emma. Pagkatapos ay minuwestra ng albularyo yung daliri niya paikot sa bewang ni Emma
At doon namin napansin na may parang bakat ng tali na katulad kapag mahigpit yung garter ng shorts na suot. Lumabas na kami ni Jessa at translate niya sa akin ang mga sinabi ng matanda. Kung di raw kinukulam si Emma ay baka inaaswang siya o kaya naman ay parehas. Bandang hapon ay dinala si Emma sa ospital dahil suka siya ng suka. Pero inuwi rin siya kinagabihan dahil ayaw niyang magpa-confine. Sabi raw ng doktor ay self-induced vomiting ang nangyayari kay Emma. Nakitaan din siya ng damage sa throat at sa stomach. Ibig sabihin ay matagal na niya itong ginagawa. Wala namang nakitang signs ng food poisoning. Kaya tinanong nila si Emma kung bakit niya pinipilit na magsuka. Doon na pumasok yung about sa pagiging big eater niya. In-endorse daw si Emma for psychotherapy dahil nakitaan siya ng symptoms ng bulimia. Papadudot, nakahiga na ako at ready na para matulog nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Medyo late na noon dahil inayos ko pa ang lahat ng mga gamit ko na ililipat sa staff house kinabukasan. Mahina lang yung mga katok which reminded me na parang deja vu ang scene na ito. Pero this time, may tumawag sa pangalan ko. I'm sure na si Emma yon pero tiniis ko na huwag siyang pagbuksan dahil natatakot ako sa kanya. Nang marinig kong pababa na siya ng hagdanan, doon ako nakaramdam ng guilt na what if may kailangan ng bata or masama ang pakiramdam niya. Bumangon ako at binuksan ang pintuan at laking gulat ko dahil nandun pa rin si Emma sa harap mismo ng pintuan. Sigurado ako na narinig ko na siyang buwaba pero andito pa siya at kaharap ko mismo. Ate, tulong po, sabi ni Emma. Bigla niyang hinawakan ang tiyan niya at kitang-kita ko yung pamimilipit niya sa sakit. Pasigaw kong tinawag si Nay Petunia pero hindi yata ako narinig. Inupo ko si Emma sa lapag saka kinatok yung kwarto ni na Jessa. Si Emily naman ang lumabas at agad na napatingin kay Emma. Nang buksan niya ang pinto nila, pinagising ko kay Emily si Nanay Petunia habang inaakay ko si Emma papunta sa sala. Dahil siguro sa ingay namin ay nagising din ang magjowa at lumapit si Kevin at yung girlfriend nitong si Hikaru para tingnan kung ano ang nangyayari. Hinawakan ni Kevin ang noo ni Emma at sinabi niyang mataas daw ang lagnat nito. Inihiga namin si Emma sa sofa at hinilot ko yung tiyan niya dahil yon ang dinadaing niyang masakit daw. Pagdating ni na Yemalyn at yung mag-asawa bilang umatungal si Emma ng malakas, kaya napatras kami pareho ni Kevin. Kitang-kita namin kung gaanong manlisik ang mga mata ni Emma habang inaangil yung mga ngipin niya na parang sinasapian. Yung sofa halos katapat ng room ni na Kevin at yung uluhan ni Emma ang nakapwesto malapit sa pintuan nila. Mula sa pagkakahiga ni Emma ay tumingala siya bigla at nginisian si Hikaru na nakatayo sa may pinto. Mabilis na bumangon si Emma at sumugod kay Hikaru. Mabuti na lamang at mabilis ang reflex ni Kevin at naitulak niya si Emma papalayo. Napag-alaman namin later on na 3 months pregnant pala si Hikaru. Nang maihiga namin ulit si Emma ay dinasalan siya ni Tay Franco at nakatulog ito. Binuhat nila si Emma pababa sa kwarto niya at doon siya dinasalan ulit ni Tay Franco. Sabi ni Kevin na isang nursing graduate, yung pagkakaroon ng eating disorders tulad ng binge eating ni Emma ay explainable by science. Pero yung nasaksihan daw namin ngayong gabi ay hindi daw symptoms ng kahit na anong sakit tulad ng bulimia. Walang nakatulog sa amin ang gabing yon lalo na't biglang umulan ng malakas dahil may paparating na bagyo. Nakumbinsi namin si Nay Petunia na itry ulit na kumonsulta doon sa albularyo just in case na totoong kinukulam nga si Emma. Inaaswang o kaya naman ay sinasapian. Agad na umalis si Tay Franco para sunduin ang manggagamot.
Bandang madaling araw ay dumating si Jessa galing sa work at nagulat siya dahil nandun kami lahat sa ibaba maliban kay Hikaru na ayaw palabasin sa kwarto ni Kevin. Ikinuwento namin sa kanya yung mga nangyari at kinilabutan kami sa mga sinabi niya. Pwede ka raw palang makonvert kahit wala kayong lahi ng aswang. May ritual daw yon wherein ay may tinatali sila sa tiyan mo. Tapos hindi rin biglaan kundi dahan-dahan ang pagbabagong mangyayari sa iyo. Umarap si Jessa kay Kevin at tinanong kung buntis ba ang girlfriend niya. Yun nga, 3 buwang buntis na raw si Hikaru. Kaya ba siya sinugod? Tanong ni Yemalyn. Para naming ni-replay ang sinabi ni Jessa dahil pagdating noong albularyo ay ganun din ang sinabi niya sa amin. Actually, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng matanda at tinatranslate lang ni Yemalyn para sa amin. Pinakita rin niya sa amin kung paanong kumulo yung nasa loob ng dala niyang maliit na bote. Oil siya na kapag kumulo ay indication daw na may aswang sa paligid. Ang alam ko, lana yung ginagamit nilang ganon pero yung dala ng albularyo is hen. Something yung pangalan. Sorry, hindi ko talaga maalala. Sinabihan kami na maglagay ng bawang sa may bulsa namin pero wala kaming makita. May dala ding tulos yung albularyo at binigay niya sa akin. Dahil akala niya ako yung buntis. Kinuha yun ni Kevin at saka umakyat sa kwarto nila ni Hikaru. Kung sino ang may gawa at bakit yon nangyayari kay Emma ay hindi rin masabi ng albularyo. Pero alam daw niyang nilalabanan ni Emma yung evil thing na nasa katawan niya. Yun siguro ang dahilan kung bakit pinipilit niyang magsuka para mailabas kung anuman yung ipinasok sa loob niya. At siguro kaya siya ganon kalakas kumain ay para mapunan yung gutom na nararamdaman niya. Kaya lang kahit gaano pa karaming pagkain at kainin niya ay nandun pa rin ang kumakalam niya ang sikmura papadudot na tanging mainit at buhay na laman lang ang makakapawi. Nakakalungkot man na iwan namin papadudot yung mag-asawa at si Emma sa gitna ng problemang kinakaharap nila ay wala namang kaming magagawa. Unang umalis sina Kevin at Hikaru. Pilit na ibinabalik ni Nay Pitunya yung upa namin for that month. Saka yung deposit pero nakapag-usap na kaming mga boarders na huwag nang kunin. Dahil mas kailangan nila yon lalo na at siguradong hindi muna sila makakatanggap ng mga bagong mangungupahan. Every night ay pinagdarasal ko na malampasan nila ang pagsubok na yon at makalaya nga si Emma sa kung anumang masamang bagay ang gustong sumakop sa katauhan niya. When weekend came, nanalasa na ng tuluyan ng bagyo. Wala kaming kuryente at na-stranded sa staff house ng ilang araw. Nang humupa na ang bagyo ay nalaman ko mula doon sa isang supervisor na binaha pala yung lugar ni Nanay Pitunya. Natumba din ang mga puno sa side at dumagan sa bahay. Akala niya ay doon pa ako tumutuloy. Sinubukan kong tawagan si Nay Pitunya pero naka-off ang phone niya. The day bago ko umalis ng Bicol ay bumisita ako sa boarding house. Sabi ng mga kapitbahay, lumipat na si Emma dahil sa damage ng bahay at baka ibenta na lamang daw ito. Tinanong ko kung saan sila lumipat. Ang sabi daw ni Tay Franco ay uuwi sila ng kapatid niya sa Sorsogon. Papadudot sa lahat ng mga experiences ko. Ito yung pinakapalaisipan sa akin. Naniniwala ako sa mga kwento tungkol sa mga ganyang creatures pero it doesn't really feel real hanggat hindi mo nararanasan ng harap-harapan. Until now, gusto ko pa rin isipin na psychological yung sakit ni Emma. Pero sa totoo lang hanggang ngayon, kinikilabutan din po ako. At yun nga, dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga nagtiyagang makinig at sa iyo papadudod sa pagbasa kahit na mahaba. Muli magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marge. Maraming salamat kay Marge sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Hindi natin masasabi kung ano ba talaga si Emma. Kung siya ba isang aswang o isang taong may sakit sa pag-iisip. Anumang klaseng nilalang siya,
Tama ang naging desisyon ninyong umalis na sa boarding house na yon. Kung may nararamdaman kang mali sa isang lugar ay huwag mo itong subukang baliwalain. Bigyan mo ito ng atensyon. Dahil baka ang pambabaliwala natin ang siyang maging sanhi para tayo ay mapahamak. Kapag may nakukutubang ka na, bigyan mo yon ng atensyon. At huwag manghinayang na umalis kapag natukoy mo na ang iyong problema sa lugar na yon. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa nakakatakot na mga kwento. Ganon din manood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa